Okay. So yan mga master, good day sa inyo lahat. Welcome back na naman sa isa na naman panibagong DIY. So ayan, nakita nyo yung ating Rusi. Sa mga nagtatanong, ito yung Rusi natin. Buo pa siya mga master. Hindi ko lang siya nagagamit. Sa tagal ko nang hindi rin nagagamit, naging palyado na siya. Siguro natuyuan ng gasolina sa karburador. Kaya ang gagawin natin ngayon, ikukondisyon natin siya ulit, no? Ikukondisyon natin yung makina. Hindi ko na nga nalilinisan eh. Ang dumi oh. Dami ng dumi oh. Pati sa ilalim, binahayan na ng daga. Buti na lang yung mga wires hindi pinutol. Ayan. Napakarami yung dumi. So yan, isi-tune up natin siya mga master. Maglilinis tayo ng karburador tapos lilinisin natin to. So yun, para na rin tayo magawa ngayon. Kasi wala akong vlog. So dito muna tayo sa paano magkondisyon ng stock na motor. Kaka-change oil lang nito bago ko na-stock. So hindi ko napapalitan ng langis muna. Carburetor na lang, isi-tune up natin. So linisin natin yung carburetor tapos papanda rin natin ulit kasi hard starting na siya. Okay, so let's do this. Tune up. Ayan mga master, moment of truth. So baklas tayo. Ganito lang magbaklas niyan. Sa mga master gusto mag DIY, make sure na alam niyo rin yung gagawin niyo para hindi kayo lumaki yung sira. Kasi mahirap na pag nagdi-DIY ka tapos di mo alam yung gagawin mo, diba? Pag-aralan niyo maigi. Ayaw ah. Tayo mga master, baklas na carburetor. Tanggal na yung tornilyo dito. Ito, ayan. Kaya sumising nga yung carburetor, kaya pala walang minor. So tingin ko yan lang ang problema, pero i-tune up na rin natin. Ayan. Ito dapat may tornilyo yan. Kaya pala palyado eh, singaw. Natanggal na pala yung tornilyo sa ilalim. Okay lang yan. Madali naman gawa ng paraan ito mga master. Kapag kayo magdi-DIY, dapat kompleto kayo sa tools para madali nyo matanggal yung bagay-bagay dyan. Ayun, nasira na yung gasket eh. So need na natin linisin. Ayun. Ito lang hindi ko matanggal. Tigas. Oh my goodness, ang hirap. Wala, ayaw. Yun. Sa niya,
para malinisan na rin na maigi. Dalawang tornilyo lang to dito. Ayan. Ibubugahan natin to ng hangin mga master. Okay. Paano mong ano? Ayan. So lilinisin natin itong mga to. Para matanggalan ng mga kung ano mga debris. Pati ito yung minor nya eh. Tanggalin din natin to. So ilang ikot na to. Ayan, tingnan natin ha. 1. Ayaw na. Linis, tanggalin natin lahat. Para malinis na. Oh, dumi oh. Yan. So bubugahan natin ang hangin itong mga jettings na to. Tapos yun, babalikan natin. Yun lang mga master. Ganun lang kasimple. Linisin natin itong main jet. Tapos itong slow jet. Ito yung ano, nagko-control sa gasolina kapag naka-minor ka mga master. Itong slow jet na ito. Pag nakasarado main jet, ito yung gumagana. Itong slow jet. Tapos kapag open na yung throttle, sabay na silang tumutulong ng main jet at saka slow jet. So napaka-importante nitong slow jet na to. Ayan. So ganyan lang ka-basic yung ano ng carburetor. Ano lang mga master, basic na basic lang. Hindi ko alam kung 24mm to. So katingan natin. Okay, so bubugahan natin yan mga master. Na wala tayong carburetor cleaner eh, kaya ito. Ito. Ay.
na natin. Basic lang magbuo ng carburetor mga master. Yan. Make sure natin na ano, importante talaga malinis. Para sure. Alright. So, balik natin yung slow jet. Ito yung main jet. Ano na to mga master? Hindi na ito yung original na main jet nito. Pang ano to, CT100. Yung main jet na to. Hindi na yan yung original. No? Na-modify na to. Kaya matipid na sa gas yung motor natin. Tapos balik natin yung sa air jet. Sa hangin. Yan. Yan naman mechanism ng carburetor. Napakadali lang gawin. Yan. Tapos okay na. Babalik na natin yung takip. Ay, mali. Yan. Dalawang tornilyo lang yan mga master. Iba-iba yung klase ng carburetor Ito kasi basic. Ito yung isa sa pinaka basic na carburetor. Wala masyadong arte. Yan, pag nakabit mo na yan, totono na lang sa hangin. Tapos yun goods na. Ayos. Tapos ito yung minor. Hindi natin sasaksak yan. Ikaw na bahala magtimpla ng minor. Yan lang. So yan buo na yung ating carburetor. Magpapalit na lang tayo nito. Kailangan natin itong na to. Wala pa ako So bibili na lang tayo nito. Kailangan natin mas mahaba. Mga master, kakabit na natin. Pero kulang pa ng isang tornilyo. Pero okay lang yan. Palitan na lang natin yung tornilyong nawawala. Kaso pag ganyan, walang minor talaga kapag singaw yung carburetor. Kaya pala wala akong minor. All goods na yan. Sure na ako dyan mga master, 100%.
hard starting yan, chinichoke yan. Pero kung maganda naman ang kondisyon ng makina, kahit hindi ko na ginagamit yung choke. Ngayon ginagamit ko na kasi nagtaka ko hard starting ayan. So totono na lang natin muna ito, no? Mamaya hanapan lang muna natin ng tornilyo kasi wala siyang minor kapag hindi siya pagsingaw yung karburador. Kailangan hindi siya singaw. Kailangan mailagay natin na maayos yung karburador para wala singaw, kasi pag singaw yan wala tayong minor. So ganyan po pag carb type, basta kahit anong sasakyan, pag singaw ang intake manifold, walang minor, no? Mamamatay, overfeed ng hangin. Yun lang, hindi kasya yung nut, hindi kasya. Wala pang yun. Ayan, maandar na. Kaso wala pa sa tono. Master, meron na, pero mataas yung minor. So totono na lang natin, tono. Meron na minor sa wakas, pero kailangan pa rin natin palitan ng bolt to. Temporary lang ito nilagay ko, pero meron na minor. Kaya okay na, all goods na. Walang minor namamatay. Start ulit natin, ha. Tingnan natin kung one click na. Yun, one click. Ayos. Isa pa. Alright, so it's alive mga master. Konting linis na lang to. Registro na lang ang kulang. Ulit. Okay. Isa pa. Okay. Bilisan natin. Pinasapot na ng gagamba. Kaya importante umaandar na siya. Saka na tayo mag-restore ng mga frame niya. Again. Okay. Yan mga master, one click na. Ayos na yung minor niya. Nakakalawang na, tagal na na-stock ilang buwan din na-stock ito mga master. 1, 2, 3, 4. Kulang 5 buwan din na-stock ito.
lang yan. Yung ikabi. Ayos. Sakto, di ba? Okay, thank you. Legis ako dun, baka sige pa pa. Ha? Legis ako dun na ano, yung Hindi na, okay na. Sigit na yan. Saka may ano naman yan dito eh. Kaya subukan natin. Sige, pera mo. Ayan mga master. Dito lang ako sa amin ha, hindi ako lumayo. Solve na ang ating problema. Ayan mga master, nililinis na natin yung Rosie natin. Ganda na ng kondisyon ng kanyang makina. Dahil matagal na na-stock to, kailangan ng hugas-hugasan. Ang ano na kasi talaga, binalawang na, tapos binahay ng gagamba, binahay ng daga. Yan, so kaya ako siya linilinis kasi prepare ko na siya, baka i-rehistro na natin para magamit na natin itong motor na to. Kasi nalalaspag yung isa nating motor eh. Para magmukha naman siyang motor. Ano? Yan. Ngayon lang ulit nakatikim to ng hugas mga master. Kailangan malinis siya para mahiya yung ano, mahiya yung daga. Binabahayan daga eh. Naisipan ko rin iyan to i-restore mga master. Kaso pag sinipag na ako, no, pipinturahan ko yung chassis niya. Kasi kinalawang to dahil lagi tayo nasa dagat. Lagi natin dinadala sa dagat to eh. Tapos hindi natin nahuhugasan. Yun, kinalawang siya. Eh ang dagat sobrang corrosive eh. Sana umulan ng malakas para hindi na tayo magbandaw. Linis to. Ganda sa scooter na to, napakaliit. Ang dali linisin. Pwede na ulit natin yung ano to, mga master. Dalhin sa fishing natin. Mas komportable ako gamitin to eh. Kasi ano yun, liit lang eh. Naisisingit mo siya kung saan saan. Yung isa natin motor malaki, medyo mahirap eh. Tsaka ito kahit saan pwede mong isalampak eh, maliit lang eh. Balik na sa dati yung minor. Ganda na ng tunog ng makina. Parang bago na ulit. May mga sabon-sabon pa. Okay na yan. Umuulan naman eh.